Ang kwento ni Maria Magdalena at ang mga kahintulad nito sa Vedas. Ang mga Pariseo ay naghahanap ng paraan upang subukin si Jesus. Dinala nila ang babae na nahuli raw sa akto ng pangangalunya. Ayon sa batas ni Moises, ang ganitong kasalanan ay parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Tinanong nila si Jesus kung ano ang dapat gawin sa babae. Ang kanilang layunin ay hulihin si Jesus sa kanyang sagot. Kung sasang-ayon siya sa pagbato, maaring masira ang kanyang reputasyon bilang mahabaging guro. Kung hindi siya papayag, maaring sabihin nilang nilalabag niya ang batas ni Moises. Imbis na direktang sumagot, yumuko si Jesus at nagsulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya." Unti-unting umalis sa mga tao mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Dahil naalala nilang lahat sila ay may mga kasalanan din. Nang umalis sila, tinanong ni Jesus ang babae, "Wala bang nagparusa sa iyo?" Sumagot ang babae, "Wala po, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Kumayo ka at huwag nang magkasala muli." Si Maria Magdalena ay isang tapat na tagasunod ni Jesus. Isa siya sa mga babaeng gumaling mula sa masamang espiritu. Isa siya sa mga babaeng sumusuporta kay Jesus sa kanyang ministeryo gamit ang kanyang yaman. Naroroon siya sa pagpapapako sa krus ni Jesus. Isa siya sa mga unang nakakita sa muling pagkabuhay ni Jesus. Siya ang una niyang inutusan upang ipahayag ang balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kwento ni Maria Magdalena na muntik nang pagbabatuhin sa kwento sa Juan Kapitulo 8 hanggang teksto 1 hanggang 11 ay may pagkakahintulad na aral sa Vedas tungkol sa paghuhusga at pagpapatawad. Sa Bhagavad Gita 16.2, binabanggit ang mga divine qualities na kailangan paglayin ng tao, kabilang ang pagiging mapagkumbaba, mahabagin, at mapagpatawad. Sa kwento ni Valmiki, ang manunulat ng Ramayana ay nagpapakita ng konsepto ng pagbabagong loob. Si Valmiki ay isang dating magnanakaw na matapos mapagtanto ang kanyang mga pagkakamali ay naging isang banal na tao. Ang ideya na ang isang makasalanan ay maaring magbago ay nakasentro rin sa Vedas. Ang kwento ni Ahalya, ayon sa Ramayana, ay isinumpa at naging bato dahil sa kanyang pagkakasala na pangangalunya. Nang dumating si Rama, pinatawad siya at ibinalik ang kanyang orihinal na anyo. Ang kwento ni Ahalya ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kapatawaran at ang muling pagbibigay ng pagkakataon sa taong nagsisisi. Ang karma ay nagsasabing ang bawat tao ay may pananagutan sa kanyang mga sariling ikinikilos. Ang Diyos o ang universe, ang Mother Nature, ang siyang nagbibigay ng katarungan. Anuman ang iyong itinanim ay siya mo ring aanihin. Ang ahimsa o hindi pananakit sa tao o hayop
ay isang mahalagang prinsipyo. Ang pagbibigay ng karahasan sa mga nilalang, lalo na kung ito'y mayroong kapasidad na magbago, ay laban sa diwa ng Dharma. Sa Isa Upanishad, Mantra 6, ang Diyos ay nananahan sa lahat ng nilalang, kaya dapat mong makita ang Diyos sa lahat at ituring sila ng may kabaitan. Ang aral na ito ay nagtuturo na hindi tayo dapat maghusga sa iba dahil lahat ay nilalang ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Haribol.